Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, paano kung ang bawat umaga, ang unang pumapasok sa isip mo hindi excitement, kundi yung salitang, eto na naman. Maraming ganyan, ha? At paano kung ang pinakamabigat mong dala ay hindi trabaho, hindi tao, kundi pakiramdam na wala ng direksyon ang buhay mo. Good news po, pag-uusapan natin ngayon. Ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang buhay mo ay parang paikot-ikot na lang at parang wala ng dahilan. Sa ating episode na, Eto na naman. Matutunghayan din natin ang mahalagang impormasyon patungkol sa US immigration mula sa isang board-certified immigration lawyer na si Attorney Ed Alan Lindane sa Usapang Real with Lucci. Pero bago po ang lahat ng yan, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo lahat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pasa Mo Global. At syempre, binabati namin lahat na nagse-celebrate ng birthday today and this week. Okay, simulan na po natin ang programa ng Tulong Pampagal. Ang paniniwala namin, one idea can change your life Or one quote can change your life. Totoo po yan. Sa akin po, may isang quote na tunay na nagpabago ng buhay. Kabila po ako, marami pong tao, pag nakadinig ng quote at pinaniwalaang mabuti, in-apply sa buhay, nagbabago po. At yan po ang dahilan nitong segment na to. Baka yung pag-uusapan namin makatulong para magbago ang buhay niyo. Ang tulang pampagana quote natin sa araw na to ay, some people come in your life as blessings, others come in your life as lessons. Napakaganda po nito. Kung gusto niyo daw pong matutong mag-move on, problema po napakaraming tao kaya hindi maayos sa buhay, hindi makapag-move on. Ito pong quotation na to, kailangan niyo ilagay sa isip niyo, pasok sa puso niyo at paniwalaan sa buhay niyo. Yes. Promise po, magbabago ang buhay niyo. Ulitin po natin quotation. Some people come into your life as blessings. Others come into your life as lessons. Correct. Maraming tao ngayon na hindi makamove on sa buhay dahil nanghihinayang sila sa mga taong nawala sa kanilang o mawawala. Especially, Oo. can you imagine, may dumating sa'yo blessing. Oo. So, nakakapanghinayang naman talaga. Di ba Okay. naman lesson? So, marami pong tao ganun. Nanghihinayang sila sa mawawala at nawawala sa kanila. Yes. Dahil hindi sila naniniwala, di ba? Tandaan mo, may mga tao kasi na hindi naman talaga dapat magtagal sa buhay. Yan. Kasi nandyan lang sila for a season or for a reason. Yan. Ulitin ko natin ha. Oo. For a season. Ibig sabihin, pwedeng 1 week, 2 weeks, 1 month. Meron pa isa. For a reason. May Meron lang dahilan lang. isang matinding dahilan at nung matapos na yung dahilan na yun, wala na siya. Oo. At kung mawala na siya, tapos na ang dahilan niya sa buhay mo. Kaya nga, some people come in your life as blessings, other come in your life as lessons. Ang problema po na maraming tao, may mga pagkakataon, for a reason lang dumating yung taong yun. Kaya lang nangyayari ka, blessing siya. So ayaw mo siyang bitawan, ayaw siyang pakawalan, hinahanap-hanap mo siya. Ang problema, tapos na ngayon dahilan niya. Oo. Okay? May ibang tao naman, naging karelasyon mo, may mga sakit at magandang bagay ang dinulot sa'yo, pero ang dahilan, ba't siya kailangang umalis? Dumating Para lang siya matuto ka. para turuan ka. So, pag-isipan Oo. mong mabuti Tandaan yan. niyo to, kapamilya, ha? Lahat ng relasyon ay may katapusan. Oh, hindi. Sabi ng iba. Kaya nga gusto natin Siya ba yung na aking forever. Makinig po kayo mabuti. Walang forever sa mga relasyon natin dito sa lupa. Kahit sa mga pinakamahal natin sa buhay. Bakit po? Kasi mamamatay po tayong lahat. So, para makamove on sa pagkawala ng mahal sa buhay, maniwala ka na some people come in your life as blessings, others come in your life as lessons. For example, meron kang kasawang mahal na mahal mo. Sigurado may mawawala sa inyo. Oo. Una, kumisan sabay, but at least pareho pa rin mawawala. Sir, paano kung nawala ang sakit sa puso nun? Pagpapala siya. So, lagay mo na sa isip mo. Sama sa buhay yan. At ginamit ng Diyos yung kasama para maging pagpapala sa iyo. Kahit gano'ng kasakit. Kahit gano'ng kasakit. Kasi kinuha na siya ni Lord, may dahilan. Ikaw na bubuhay pa. May dahilan pa si Lord sa buhay mo. So move on with your life. Isipin mo, kapamilya, ha, ang mga pagpapala mo sa buhay dahil sa iyong mga mahal sa buhay.
si nanay, si tatay, si mister, si misis, si mga kapatid mo, anak mo, di ba? At kung sakaling nawala na sila, wala kayong magagawa, hindi mo na pwede ibalik. Isipin mo na lang yung mga pagpapalang nangyari. Or, meron namang, isipin mo na lang yung mga lessons na naituro sa ng taong yan. So, gamitin nyo lahat yan to move on with life Yes. para maging mas makabuluhan pa ang buhay. Kaya ako nanghihinayang ka sa mga panahong ginugol mo sa isang Yan. relasyon. Lalo na kung puro konsolasyon, alalahanin mo some people come in your life as blessings, others come in your life as lessons. Lalo na yung mga nagkarelasyon na medyo matagal-tagal, di lang buwan, taon. Sayang naman, nangyari yan. Correct. Isipin nyo, para ka lang nag-aral ng eskwela. May lesson na itinuro yun. Kaya lang tapos na eskwela. Move on. Baka may bago kang At karelasyon. kung nawala na sila, Mm. siguraduhin mo lang na natuto ka, ha? Kung sakaling hindi ka natuto sa yung pinagdaanan, malamang dadaanan na ulit yan, ha? Yung mga pinagdaanan mo. Yung iba yun naman, nagka-problema na sa relasyon, gusto mo balikan yung taong nagbigay sa kanila ng matinding sakit. Kaya kung naiinis ka, bakit may mga taong niloko ka? Tandaan mo, dumating lang yan. Dumating lang yan para matuto ka. Malamang tinuturuan ka lang na magpatawad Yan. sa mga taong nagkasala sa'yo. Totoo. Sana po, mula sa araw na to, maniwala kayo. Lagay niyo po to at gawin niyo. Some people come into your life as a blessing. Pasalamat kayo. And some people come into your life as a lesson. Pasalamat pa rin kayo. May tinuturo yan. Para maging matagumpay o mas matagumpay ang inyong buhay. At sigurado kaming gaganda ang buhay niyo. Kaya maniwala, paniwalaan at gawin. By the way, bago tayo mag-break, special greetings and congratulations to the 4th anniversary of Virtual Express. Panoorin natin ang special message ng President of Virtual Express na si Rod Suerte Felipe. Rod! 4 years of vision, 4 years of hard work, 4 years of growth, challenges, and success. Today, Virtual Express celebrates not just an anniversary, but a journey built on faith, leadership, innovation, and the people who made the vision possible. To share his message on this special milestone, here is the President of Virtual Express, Mr. Rodrigo Suerte Felipe. To our amazing team, valued clients, trusted partners, and everyone who is part of the Virtual Express family, thank you for celebrating our 4th Virtual Express anniversary with us. 4 years ago, Virtual Express started with one virtual assistant, one vision, and one commitment to serve with excellence and help businesses succeed. Today, that simple dream has become something truly remarkable, not because of us alone, but because of all of you. To our clients, thank you for your trust and confidence. To our team, thank you for your passion, professionalism, and dedication. Every milestone we've reached is a shared success. This year, we proudly achieved HIPAA certifications, joined respective business organizations, and continue our journey toward ISO certifications. We also celebrated the milestones close to our hearts, the purchase of our own headquarters in Makati City, Philippines. More than a structure, it stands as a symbol of hard work, perseverance, faith, and the power of people working together with God in our lives. As grateful as we are for everything we've accomplished, we believe our best days are still ahead. We will continue to grow, innovate, and serve with excellence as we create greater value for the businesses and communities we serve. From the bottom of my heart, thank you for believing in our vision, believing in each other, and believing in Virtual Express, and believing in God's directions. Happy 4th anniversary. Here's to many years of growth, innovations, and shared success, and God's continued blessings. God bless us all. Maraming salamat, Rod. And again, congratulations. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko,
gaganda ang mundo. Nagbabalikan tulong ko pa sa Global. Rick Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually po kami babahagi ng mga kwento, istorya, informasyon na tunay na magpapaganda ng buhay. Kapamilya, may kilala ka bang balak mag-migrate sa Amerika? Kasi yung iba nandito na pero hindi pa ayos ang papeles. Oo, iba balang mag-migrate sa ibang Oo. bansa pa or nandito na nagkakaproblema sa kanilang papeles. Oo, alamin ang mahalagang gabay at impormasyon tungkol sa US immigration mula kay Board Certified Immigration Lawyer na si Attorney Ed Alan Linday. Marami nagsasabi kasi ang hirap nang pumasok sa Amerika ngayon. Totoo po yun. Pero kung alam nyo yung dapat nyo gawin, may paraan po. Kaya napaka-importante malaman nyo yung dapat nyo gawin. At kanino ka lalapit, di ba? Alamin ang mga dapat malaman, dapat paghandaan, at dapat iwasan bago gumawa ng mahalagang desisyon tungkol sa US immigration. At nakakasama natin si Lucy Cruz Valdez sa Usapang Real with Lucy para makapanayam si Attorney Ed Alan Linday. Lucy! Hello mga kasama sa URL. Ngayon ang kausap ko ay isang Filipino immigration lawyer, but not just any immigration lawyer. This guy is a board certified immigration lawyer sa State of California. Nako, I'm sure we want to hear from him kung ano ba ngayon ang sitwasyon as far as Filipino immigrants here in the US. And really, ano bang probabilidad na yung mga nagnanasang makarating dito, makakarating dito ng legal? Okay, let's learn about the pitfalls as well as the success stories of immigration here in the US of A. Welcome to you, Attorney Ed Alan Lindain. Here in America, it's, how do you pronounce her name here? Lindain. Lindain. iba. How hard is it really now to become a green card holder? Which is, yan ang pangarap ng maraming mga Pilipinong gustong mag-abroad, particularly sa US. Hindi naman kaila sa mga viewers natin na ngayon maraming aspeto ang chinecheck. So halimbawa kasama na sa pagsusuri yung social media. So tinitignan nila kung nagkaroon ka ba ng mga affiliations dun sa mga organizations na kinoconsider na medyo risky o mga organizations na may mga terrorist inclinations. Terrorist. Oo, so okay. syempre maingat ngayon ang gobyerno natin. So kailangan nilang suriin talaga 'yan. Pero is safe ba rin? I mean, is it safe to say that immigration for Filipinos, I mean, to the US is more difficult now? Well, I would say that the difficulty lies in the ever-changing policies. Siguro, in my personal opinion, hinahanap pa ng administration to yung tamang polisiya o tamang pamamaraan. Oo. Maraming Filipinos na pumapasok dito on a professional capacity. Yes. Alam naman natin na ang mga Filipino nurses talagang gustong-gusto yan ng Yun mga eh. ospital dito sa Amerika. Ganun pa rin. Marami pa ring ospital ang nagpipetisyon ng mga Filipino nurses. Mhm. Medyo bumagal ang proseso because of a lot of factors, pero pwede pa rin sila makarating. May mga ibang professionals naman, halimbawa mga accountants, mga teachers, Mm. mga lawyers, mga doktor, pwede pa rin dumating. Pero nagkaroon lang ng konting changes sa H-1B or working visa policy. Ano yung change So, tulad ng pag-i-impose ng $100,000 sa employers? sa mga employers na kumukuha ng H-1B. So that makes it very hard. It makes it quite difficult because employers now are a little bit discouraged. Siyempre. Dahil napakalaki nun. Okay, now we go to the more, sabihin na natin, dicey situations. No? Kasi, alam mo naman siguro, sikat na sikat yung term na TNT, di ba? Yung mga pupunta dito ang turista, tapos hindi na umuwi. Marami pa rin, pero
yun nga, medyo stricto ngayon Oo, dahil nanghuhuli. maraming hulihan, mahirap ngayon. Marami naman kasing pathway to legalization. Yun nga lang, hindi siya ganun kabilis. And since very aggressive ngayon ang Oo. panghuhuli, maaring maunahan sila na mahuli bago pa matapos yung kanilang ginagawa na pathway to legalize their state. Mm. Hindi na nila maintay. Magkwento ka naman ng mga, anong mga kaparaanan na ginagawa ba madalas ng mga Pilipino na tuloy napapahamak din sila? What comes to mind is yung mga kababayan natin na undocumented, dahil sa mga wala silang mga tamang papeles na makapagtrabaho, kahit anong trabaho na lang tatanggapin nila. And of course, they're not protected. Yeah, walang Hindi, benefits walang siguro. benefits, walang mga benepisyo, mga medicals, and all Yung that. insurance, di ba? Yes. Ito pa naman, napakamahal ng insurance. Di ba? Kaya yun ang isa sa malaking problema nila dahil nga undocumented sila, bawal magkasakit. Mm-mm. Pag nagkasakit ka, you have to pay out of pocket, eh napakamahal nun, di Mm-mm. ba? And then of course, yung iba, nasisira ang family dahil hindi sila makauwi ng matagal. Hindi naman sila pwedeng umuwi dahil iniisip nila kailangan nilang kumita dahil may mga pinapaaral silang mga anak, pinapaaral silang mga kapatid, pamangkin, and all Mm-mm. that. Kung ikaw ay foreign national or Filipino Mm-mm. na pumasok sa ganyang marriage na hindi naman totoo at nahuli Mm-mm. kayo during the interview, hindi kayo pumasa, magkakaroon ka ng permanent bar Mm-mm. from getting a green card. Oh, wow. So kahit in the future, meron ka ng opportunity to get a Yeah. green card kasi nag-asawa ka na ng totoo, Oo. hindi ka na eligible kasi Ayan. may bar ka na. So there's a lot at stake. So we always tell people, wag kang pumasok sa ganyan. And then aside from that, yung fear na anytime you could be arrested. Like right now, there's a growing fear among undocumented immigrants na anytime you step out of the house, pwede ka arestuhin. Diba? Hindi ka secure. Imagine mo yung araw-araw dala mo yung nervyos na yon. Right. Hindi healthy yun, ha? And then this is a very useful tip. Gone were the days na nakatatak sa passport kung hanggang kailan ka. That's right. Wala na nga Wala sa na yun. tatak eh. Ay, hindi alam ng maraming kababayan natin yon. Ang kailangan mong gawin, mag-log in ka sa website ng ICE, Immigration and Customs Enforcement. I-pull out mo yung Form I-94. Hindi na yun ngayon I-94. binibigay. Dati kasi may puting papel That's na right. ini-stapler sa passport. Yes. Doon mo malalaman kung hanggang kailan ka. Wala na nun ngayon. Ngayon, ilalagay mo yung iyong pangalan, passport number, date of birth, nationality, para malaman mo kung hanggang kailan ka binigyan. Huwag kang mag-assume. Huwag kang mag-assume na binigyan ka ng 6 months. Dahil for all you know, 3 months lang binigay sa'yo. Hindi ba Kasi automatic yun? Hindi Pag automatic yun. tourist, di ba? Nasa discretion ng officer yan. Pwede kang bigyan ng 3 months, 4 months. Lalong-lalo na kung ang visa mo is tied up to a specific event. Halimbawa, Oo. mag-a-attend ka ng convention. Oo. Pwede Right. kang i-allow lang na magstay up until the convention. Correct. Ano mangyayari nga? Kunyari, na-overstay ka na pala. Ako wala na. Overstay ka na. Yan na yun. TNT ka. Kahit Oh. 1 day lang, kunyari. Kahit ma-overstay ka ng 1 day, pag alis mo sa Amerika, May record paso ka na na. ang visa mo. Hindi, Ibig pero sabihin, di mo na siya pwedeng gamitin pabalik. okay, let's talk about naman the green card. The Mm. ever desirable. Ang tawag ng mga kababayan natin, berde. Ganun ba? Perde ka pa. May berde ka na ba? Literal na green Literal na pastures green. to. Ayun naman, anong mga pitfalls ng being a green card holder? Well, unang-una, dapat maintindihan natin na ang green card holder ay permanent resident. So take note of the word permanent. That's a very important word. Ibig sabihin, permanente kang naninirahan sa Amerika. Dito ka nagtatrabaho, dito ka nakatira, dito ka nag-aaral. Sorry for that. Kung ikaw, alis ng alis, o kaya naman, every time umaalis ka, nawawala ka ng matagal, pwedeng magkaroon ng presumption na hindi ka dito talaga permanently residing. So, kailangan lang, kung ikaw ay magbabakasyon ka lang ng panandalian. Oo. I-resume mo yung residente mo sa Amerika. Mhm. Dahil permanent resident ka eh. Yes.
Ngayon kung talagang fino-foresee mong mawawala ka ng matagal, Mm-mm. mawawala ka ng 1 taon, Mm-mm. para hindi ka magkaproblema pabalik, mag-apply ka ng tinatawag na re-entry permit Pagka, bago ka umalis. bago pa lang Yeah, umalis, bago ka sabihin mo. umalis, mag-a-apply ka ng re-entry permit. The re-entry permit allows you to be gone from the US more than a year Oh, nang hindi mo na wawala ang pagiging green card I holder. see. When do you Oo. advise a client to just go home? Uwi ka na. I always tell my clients, this is an issue of your, not only your mental health, physical health, but your well-being. Kasi minsan, hindi na sapat yung kinikita mo sa na-e-experience mo. Dahil ang isipin mo, kailangan pag nakasama mo yung pamilya mo, buo ka. Mm. Buo ka. Hindi pa pwede na pagkasama mo sila, nag-suffer ka na ng depression, meron ka ng kung ano-anong sakit, di ba? So ano pang klaseng reunion yung may experience mo? So if you think this is causing you so much pain, anxiety, uncertainties, it's time for you to do a cost-benefit analysis. O true. kailangan mo nang mag-isip, is it worth it? Yung tanong mo kanina, di ba? Is it worth it? Kasi kung hindi ka mabubuo, you could go home and be whole. Thank you. Thank you. Maraming Dr. Lala. salamat, Yuji. This is really an honor. This Ay, is really naku, an honor. sa amin This is naman, it's so enlightening. something For that many I would really Filipinos. treasure. Thank you. Thank Ah. you. Maraming salamat. If you like what you just saw, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. Maraming salamat, Lucci and Attorney, sa lahat ng impormasyon na iyong binahagi. Correct. At syempre, bago tayo mag-break ha, magbibigay daan mo tayo sa usapang kagandahan mula kay Nurse Elaine Alberto, owner of Gravitas Med Spa in Santa Clarita, California. Kapamilya, many people ask me, Elaine, what's the fastest way to lose weight? And my answer may surprise you. The goal isn't simply losing weight. The goal is to become healthier, of course. Quick fixes often produce quick disappointments, but sustainable habits can produce lasting results. Marami nang sumubok ng injections, oo, pumayat sila, pero hindi lang taba kasi ang nawawala, pati muscle and bone mass. And it may cause osteoporosis later on, and hindi sustainable, kasi hindi ka naman mag-inject forever, right? Our guided metabolic reset program is designed to help you understand your body, improve your nutrition, and pair those healthy choices with red light therapy. Every healthy meal, every workout, every positive decision, they all matter. As the saying goes, small disciplines repeated consistently lead to great achievements. This is Elaine Alberto inviting you to visit Gravitas Med Spa for a free body composition analysis. Until next time! Maraming salamat, Elaine. Until next time. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin kung ano-ano dapat malaman at gawin kung ang buhay mo ay paikot-ikot na lang at parang wala ng dahilan. Sa ating episode na, Eto na naman. May tono yun eh. Eto na naman. Ang tabo ni Gary. Eto na naman. Yan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po ulit. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, can I ask you something? How many times have you said, mamaya na lang, I'll start saving next month. I will review my insurance policy later. I'll think about it when I'm older. Sounds familiar? Don't worry, you're not alone. In fact, mamaya na lang has stolen more dreams and opportunities than almost anything else. The funny thing is,
tomorrow has a way of becoming next week, next month, next year, and before you know it, years have gone by. The truth is, preparing isn't about expecting something bad to happen. It's about making wise decisions while you still have the freedom to choose. Life insurance policies with living benefits may provide access to funds if you experience certain qualifying critical, chronic, or terminal illnesses depending on the policy. Imagine having more financial options during one of life's most difficult seasons. That's not fear, that's wisdom. So instead of saying, mamaya na lang, why not say, today is the day I'll start preparing. This is Gina Christie, willing to help you review your policy for free and find a plan that's right for you. Let's have a conversation today. Gusto mo bang makatulong at the same time kumita ka pa? For more details, text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina. For more information about life insurance, mag-email lamang po sa tulongkopasaglobal@gmail.com. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, pag-uusapan po natin ngayon ang isang bagay na sobrang bigat sa napakaraming tao. Yung paggigising ka lang sa umaga, humihinga ka naman, gumagalaw ka naman, pero sa loob mo, parang paikot-ikot lang ang buhay. Ay nako, totoo yan. Gumigising ka, nag-aayos, pumapasok, kumakain, uuwi naman. Natutulog ka, tapos kinabukasan, sige repeat. Yeah. Diba? Parang ang buhay mo ay naging playlist, ang iisa lang ang kanta. At kahit gusto mong skip, ikaw rin ang nakastuck sa parehong track. At ang mas mahirap minsan, hindi mo naman masabing may malaki kang problema. Oo. Wala namang problema, wala namang dramatic na dahilan. Pero may mabigat, may pagod, may parang nawawalang sigla. May pakiramdam na ganito na lang ba ito? Oo, ito na lang ba yun? At aminin natin ha, kapamilya, maraming taong dumadaan dyan. Pero hindi naman nagsasabi kasi nahihiya, di ba? Kasi baka sabihin, ungrateful ka. Kasi baka sabihin, ang dami mo ng blessing, reklamo ka pa. Kaya ang ending, tahimik silang nagdudusa. At kung dumadaan ka sa ganitong pakiramdam, hindi ibig sabihin weak ka. Hindi rin automatic na wala kang faith. Pero hindi rin tama na ignore mo lang dahil may pakiramdam na kapag pinabayaan, lumalala at lumalala. Correct. At ayon po sa National Institute of Mental Health, major depression includes symptoms such as depressed mood or loss of interest most of the day. Diba? And nearly every day for at least 2 weeks daw yan. And those symptoms can interfere with daily life. Ayaw natin no? Hindi lahat ng nawawala na ako ng gana ay pare-pareho. Iba-iba po. Iba-iba symptoms. Minsan season lang. Minsan pagod lang. Minsan grief. Minsan stress. Pero minsan, kailangan na rin seryosohin at humingi ng tulong, lalo na kung matindi na ang epekto nito sa buhay mo. Correct. At may mga research na nagsasabing meaning in life matters for mental and physical Totoo yan. well-being. Kailangan yun di ba? At ang sense of purpose can shape healthier behaviors and outcomes. So, ibig sabihin, ang pakiramdam na wala ng dahilan ay hindi simpleng drama lang. Malalim na usapan yan sa totoong buhay, sa ating human life. Good news po! Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano-anong dapat malaman at gawin kung ang buhay may parang paikot-ikot at parang wala ng dahilan. Sa ating episode na, Eto na naman! Number 1, ang gagawin. Ask yourself, what is wrong with routinary tasks? Gandang minsan, unang tanong yan. Oo, di ba? Ito isang mahalagang tanong na dapat nating pag-isipan kasi minsan, ang problema ay hindi naman talaga ang routine. Ang problema, ang tingin natin sa routine. Totoo yan. Makinig Diba? ko kayo mo. Totoo yan. Minsan kapag paulit-ulit ang araw, iniisip agad natin, naku, boring! Naku, wala nang mangyayari. Pero sandali lang, makinig kayo mabuti. May mali ba talaga sa
ito na naman o paulit-ulit. Oo, kasi alam mo bang routine ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Ayan. Routine ang dahilan kung bakit may pagkain sa mesa, Mm. di ba? Routine ang dahilan kung bakit may trabaho ka pinupuntahan. At routine din ang dahilan kung bakit kumbaga gumagaan, no? At nalaalagaan mo yung pamilya mo. Nababayaran mo rin ang mga bills mo. Oo, at may structure ang araw. Kailangan ng routine, di ba? At aminin natin, maraming tao ang gusto ng meaningful na buhay pero ayaw ng paulit-ulit o routine daw. Ang problema, most meaningful things in life are built through repetition. Tandaan nyo yan. Hindi naman instant ang strong marriage. Correct. Hindi instant ang healthy body. Oo. Hindi instant ang growth. Hindi instant ang trust. Lahat yan ay nagsimula sa paulit-ulit Eto na naman. eto na naman. Oo, tama ka dyan. Ako, nag-workout ako. At minsan yung routine na yun ang nakakapagpatibay ng core. Gusto kong sabihin sa inyo yung quote ni John Maxwell. Sabi niya, small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time. Napakaganda po yan. Ibig sabihin, walang masama sa routine. Routine ay isa sa mga dahilan ba't nagiging successful. Susi ng progress po yan. Yes, ang galing nun kasi minsan ang tingin natin sa success ay big moments. Pero ang totoo lang, success is often built on small, repeated actions. Ano yun? Gising, kain, trabaho, dasal, aral, tulog, repeated ho yan, paulit-ulit. Itong application, no? Na masasabi mong eto na naman. Huwag mo agad tignan yung eto na naman na parang Persia. Ask yourself, may mali ba sa routine na ito? O baka ito mismo ang dahilan kung Parang- bakit buhay ka pa? O kaya bakit gumaganda ang buhay mo? Example, Yes. eto na naman, gigising ka na naman. Ako para magtrabaho. Pero ang trabaho rin yan ay paulit-ulit. Yan din ang tumuso sa pamilya mo. Eto na naman, maghuhugas ka na naman ng pinggan. Eto na naman. Pero ibig sabihin yan, may kinakain kayo. Correct. Eto na naman, mag-aaral ka na naman. Mag-aaral naman. Oo, ibig sabihin nun, pwedeng gumanda ang buhay mo pagdating ng panahon. So, wala pong masama sa eto na naman. Oo, kaya gusto namin bigyan ng diin sa inyo that routine is not the enemy. In fact, routine is often the key to success in life. The problem is not always eto na naman. Minsan ang problema is that we forgot to see value in what is repeated. At yun ang ginagawa po natin. Ang paulit-ulit. Nasasabihin namin sa inyo, ay hindi laging pointless. Oo. Minsan ang paulit-ulit ay training. Minsan faithfulness. Minsan preparation. Minsan healing. Minsan very good road na ginagamit ng Diyos para gumanda ang buhay nyo. To build strength, discipline, and character. Kaya ako paulit-ulit na naglalagri sa Power Lab. Yan. Diba? Kasi mas paulit-ulit gumaganda ang pakiramdam ko. So yes, pwedeng may season na buhay mo ay routine, heavy. But do not immediately conclude that routine means meaningless. Minsan ang routine ang humahawak sa'yo habang hindi mo pa nakikita ang malaking picture. There's nothing automatically wrong with eto na naman. Sometimes, eto na naman is also saying, thank you, Lord. May pagkakataon na naman ako maging faithful. So, ibig sabihin, hindi yung paulit-ulit ang problema. Ano ang problema? Step number 2. Number 2, break the routine that is breaking you. Yan. Alam na natin na hindi lahat ng routine masama, pero may routine na hindi na healthy. Totoo yan. Minsan, hindi mo kailangan ng whole new life. Kailangan mo lang ng bagong galaw sa parehong buhay. Yes, kasi according sa pag-aaral ng APA, article ito ng Psychological Rich Life, some people do not only seek happiness or meaning, they also need interesting perspective, changing experiences. Minsan, kaya parang ang buhay mo wala nang kabuhay-buhay. Diba? Dahil walang bago. Oo, kasi walang bago, walang growth, walang stress. So, practical application po natin. Change one life pattern this week. Kung meron ka ginagawa, magpalit ka, magdagdag ka. Walk in a different road. Kung mapasok ka sa school, sa opisina, dumaan ka sa ibang lugar. Talk to somebody na hindi mo kilala. Learn one new thing. Go outside. Read something that wakes your mind. So, ang dami mo pwedeng gawin. Oo. Or gumawa ka ng isang bago. Example, hindi mo kailangan ng trip to Europe para magising ang kaluluwa mo. Minsan, kailangan mo lang ng isang umagang walang
telepono muna. 'Di ba? Isang hapon na lumabas ka, umupo ka sa park. Isang bagong skill, small changes can open stuck spaces. So sa mga nagkaroon ng parang paulit-ulit, yan po ang gawin niya. Sa aming pagbabalik, marami pa tayo pagkukwento. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang pag-uusap sa topic sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. At the end of life, people won't remember schedules. They will remember how we made them feel. Did we love well? Did we forgive quickly? Did we serve well? A life of significance leaves behind love. Not regret. So love deeply. Love intentionally. Love like Jesus. This is Erica Garcia. And Evelyn Garcia giving you Simple Reminders, Lasting Impact. For more life lessons, mag-subscribe lang sa Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa napagandang tanong, ano-ano ang dapat malaman at gawin ko ang buhay mo ay paikot-ikot lang at parang wala ng dahilan. Sa ating episode na, Eto na naman. Okay, review tayo. Sabi natin, number 1, ask yourself, what is wrong with routinary tasks? Meron bang mali? Wala. Number 2, break the routine that's breaking you. Oo. Number 3, do small things that create meaning and stop measuring your life only with or only by big results. Ano ibig sabihin yan? Minsan, kaya ang feeling mo, wala nang dahilan ng buhay mo kasi lagi mong hinahanap ang malalaking dahilan. Oo. Pero hindi mo napapansin ang small faithfulness in front of you. Oo, gusto ng tao minsan ng fireworks, di ba? Pero ang purpose, madalas dumarating muna sa ordinary moments. Ang tanong, baka naghihintay ka ng malaking dahilan habang binabaliwala mo yung maliit na assignment na meron ka ngayon. So, napakagandang tingnan niyo po yan. Na pwede magbigay ng meaning, Mm-hmm. di ba? Naalala ko yung sinabi ni Mother Teresa. Sabi niya, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Di ba? Ang ganda niyan. Maraming buhay ang nawawalan ng kulay dahil gusto lagi grand, malaki, significance. Samantala, ang Diyos madalas gumagalaw sa mga ordinary small things. Totoo yan. At minsan, ang unang pinto, no, pabalik sa meaningful life ay hindi find your life mission. Minsan, ayusin mo lang yung kama mo. Na dati mong Yes, ginagawa. ma'am. Ayusin mo! Oo. Sagutin mo yung email, tawagan mo yung nanay mo, show up on time, read your Bible, help one person. Small obedience can restart a numb life. Napansin nyo? So, practical application tayo. At the end of the day, ito dapat ang tatanungin nyo. What did I do today with love? Oo. With truth? With faithfulness? Oo. Not what amaze people, but Oo. what matter. Ano ba ginawa? Nilagaan mo yung apo mo, tinawagan mo yung anak mo, ginawa mo ito, ginawa mo ito. Those things matters. Remember this, if you worked honestly, listened patiently, cooked for your family, kept your word, prayed when you were tired, and choose not to quit, that day was not pointless. Hindi yan pointless. Quiet faithfulness counts in heaven. Saka may mga pagkakataon talaga, may araw na wala kang ganong ginagawa, okay lang, pero may mga araw kasama sa buhay, hindi palaging exciting palagi. May mga araw talaga hindi ganong ka-exciting kasama sa buhay. Pass through that thing. Number 4. Number 4, stop repeating the lies you keep repeating to yourself. Ang ganda po nito. Minsan ang pakiramdam na walang dahilan, ang buhay mo ay hindi lang dahil sa routine. Yes. Minsan dahil sa mga kasinungaling ang nadidinig mo. Wala na akong silbi. Nako, hindi totoo yan. Late na ako. Matanda na ako. Sayang na buhay ko. Nothing will change. Dami yung nadidinig At ko. kapag paulit-ulit mo yung naririnig sa loob, kahit simple day becomes heavy. Totoo. O kahit yung happy na yung araw mo, nagiging sad. Ow! Kahit marami kang kasama, feeling mo mag-isa ka lang. Naku, totoo po yan. Heto po ang challenge. Ano ang sentence na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na unti-unting nagpapalungkot sa'yo? Be honest with yourself
tanda na ako, hindi ako pinapansin, wala na ako silbi. Pag paulit-ulit mo sinasabi yan, ay talagang malulungkot ka. Kaya kailangan mo malaman yung katotohanan eh. Sabi nga ng Bible, then you will know the truth and the truth will set you free. Hindi sinabing feelings will set you free, yung katotohanan. And the truth is this, habang buhay ka pa, may dahilan pa ang Diyos sa buhay mo. For example, Yes. if your inner voice says, wala nang saysay ang buhay mo, madalas mo madinig yan, di ba? Answer it with this truth. I may feel lost. I may feel lost is not the same as being without purpose. May mga araw talaga parang, wala akong sigla, wala akong silbi, wala. Parang pakiramdam mo ganun. Pero hindi ibig sabihin, wala nang dahilan ng buhay mo. Nung araw, nung moment lang na yun, parang wala. Pero may dahilan. Yes. Bakit? Sabi ng Diyos, may dahilan pa ang Diyos sa buhay mo. Number 5, reach out before your silence becomes a prison. Ganda po nito. Oo. Minsan, ang pinakapanganib sa ganitong season ay hindi yung lungkot lang. Oo. Kundi yung tahimik kang lumalayo sa lahat, hindi ka na nagsasabi, hindi ka na nag-open, ngiti-ngiti sa labas, pero wala na nangyayari sa loob. Oo, parang fake na yung ngiti mo eh. The longer you stay silent, the more normal the prison feels. Parang ka lang nakakulong. Totoo po. Ito, take note. Oo. Ito yung sinasabi namin, pag dumating ka na sa puntong parang feeling mo na talaga walang dahilan, do not be silent. Do something. Oo. Kaya ito ang tanong ha, sino ang may access sa tunay mong pinagdadaanan? So, ibig sabihin, kung dumadaan ka dito, can you find somebody you can share your feelings? Look for somebody, kaibigan, kamag-anak, nanay, tatay, kung sino. Kung wala, you look for professionals. Yes. Therapy, but don't stay there because it will get worse if there will be no intervention. Alam niyo po yung mga maliliit na actions, no? Small acts of connection can build supportive and meaningful relationships. And meaningful social connection is associated with less stress and better sleep. Diba? So, ibig sabihin, connection is not extra. It's a part of healing. Kung minsan po, kaya po, feeling natin walang dahilan sa buhay, wala tayong nakakausap, wala tayong Oo. nakikita. Labas mo ng bahay, punta sa park, punta sa mga social organization, maten ka ng party. Punta sa gym. Okay, ano pa yung mga pwede yan? Application, tell one safe person the truth. Pero kung naramdam mo, maghanap ka ng isang kakausap. Not everyone. Look for a safe person, a trusted friend, a mentor, a pastor, a counselor, a matured family member. Hanapin niyo yan. Naku, at pag ginawa mo yan, sigurado, May hindi mo mangyayari. iisipin na ito na naman. Mamaya, tutuloy natin yung usapan ha, kung ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang buhay mo ay paikot-ikot lang at parang walang dahilan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Muglupa. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Muglupa. Di Garcia pumuli. At Evelyn Garcia! Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano dapat malaman at gawin kung may parang paikot-ikot lang at wala nang dahilan. Sa ating episode na, eto na naman. Review, number 1. Okay, review, ask yourself what is wrong with routinary tasks. Number 2, break the routine that is breaking you. Number 3, do small things that create meaning and stop measuring your life only with or by big results. Number 4, stop repeating the lies that keeps repeating to yourself. Yeah. Number 5, reach out before your silence becomes a prison. Okay, number 6. Eto na. If it persists, get professional help. Yeah. Walang masama dyan, kapamilya. Kapag masyado nang tumatagal ang low mood mo, ang emptiness mo, ang loss of interest mo, ang hopelessness mo, or inability to function well, nako, get professional help. Hindi lahat po kaya ng dasal. Kaya po ng Diyos lahat ng problema. Kaya kuminsan, dasal tayo ng dasal, pero tayo, kuminsan ang ginagamit ng Lord para masutugunan ng problema mo. Therapy. Ask somebody. Oo. Ask God's help to come through counseling. Ibig sabihin, Lord, tulungan mo ako mapunta ako ng counseling, mag-therapy ako, medical health, mental health, support, ang dami niyo pwedeng gawin. Yes. Po-provide po ng Diyos yan. Correct. Ang tanong, ang dahilan ba kung bakit hindi ka humihingi ng tulong ay faith, pride, or kahihiyan, and fear of what people will say? So please, hingi po kayo ng tulong. Marami pong tao pwedeng tumulong sa inyo. Ask for help.
Kasi if you're struggling to cope with stress, support and resources are available. And daily stress management can help prevent long-term worsening. Oh, practical application. Oo. If your emptiness is deep, tingin mo masyado na, ongoing, at talagang nagiging malubhana, seek professional help. And if you ever feel like you might harm yourself or your immediate crisis, sobra-sobra hindi mo na kaya, pwede po kayong tumawag. Ito po, pwede po tawagan yung number na to. Call or text 988 in the US kung nasa US po for immediate help. Correct. Number 7, ito pinakamahalaga para sa akin, ask God's help. Ito ay napaka-importante kasi minsan kapag paikot-ikot-ikot ang buhay at parang wala nang dahilan, ang una nating gustong hingin kay Lord, ang sagot, Lord, bakit? Lord, ano ba talaga ang purpose ko? Okay naman po yung tanong na yon. Walang masama sa tanong na yon, okay? Pero madalas ang kailangan lang natin sabihin ay, Lord, tulungan mo ako. Yun lang, Lord, help me. Kasi minsan, hindi nga natin alam kung anong tulong. Yes. Hindi lang kay Lord, alam mo yung problema ko, tulungan mo. At alam ni Lord kung anong tulong, di ba? Kasi may mga season na hindi mo pa makukuha agad ang buong explanation. Pero, pwede mong makuha agad ang strength, ang comfort, ang wisdom, ang grace, no, ng Diyos para sa araw. Ganda po yan. Minsan po, gusto natin ng complete na. Oo. Pero binibigay muna ni Lord ay the next step. Hindi muna buong blueprint, Yes. kundi enough grace for today. So, naalala ko sa Psalm, chapter 121, sabi doon, I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So kung dumadating na po yung sa malaking problema, parang hindi nyo na alam gagawin, tumawag po kayo sa Oo, Diyos. pansinin niyo yung verse, sabi help. Hindi lang answer, Oh, but help. Practical application tayo. Oo, kapag gumigising ka ng una at inisip mo, eto na naman, anong gagawin? Make it a prayer. Sa pagising, Lord, help me today. Today lang. Lord, Yes. tulungan mo akong bumangon ng tama. Lord, tulungan mo akong magkaroon ng maging faithful sa mga pinapagawa mong simple. Alagaan ng apo, buksan to, gawin to. Isa pang lang ang panalangin, Lord, hindi ko pa alam ang buong kwento at dahilan ng buhay ko ngayon. Pero tulungan mo akong mabuhay ng may lakas at pag-asa. Kasi, alam nyo kapamilya, asking God for help is not weakness. Hindi yan kahinaan. It is wisdom. It is surrender. It is humility. At minsan, the reason why life feels heavier is because you have been carrying alone what God has been inviting you to hand over to Him. Bigyan mo sa Lord. Oo. Hindi mo kailangan laging mahaba ang prayer. Oo. Minsan, sapat na, Lord, help me. Sa gitna ng pagod, Lord, give me strength. Sa gitna ng confusion, Lord, tulungan mo ako. Sa gitna ng routine, tahimik na lungkot, pwede mong sabihin, maging honest at napaka-powerful po na prayer. Lord, tulungan mo. Totoo yan. So, mag-recap lang tayo sa ating pinag-usapan sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang buhay mo ay paikot-ikot lang at parang wala nang dahilan. Sa ating episode na, Eto na naman. number 1. Ask yourself what is wrong with routinary tasks. Number 2, break the routine that is breaking you. Number 3, do small things that create meaning and stop measuring your life only by big results. Number 4, stop repeating the lies that you keep repeating to yourself. Number 5, reach out before your silence becomes a prison. Number 6, if it really persists, paulit-ulit, get professional help. Yes. At number 7, ask God's help. Na kaibigan, kung pakiramdam mo ay paikot-ikot ang buhay mo at parang wala ng dahilan, gusto po namin sabihin ito ng malinaw. The fact that you feel lost does not mean your life is lost. Correct. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang honest na prayer, isang safe na conversation, isang small step, isang bagong galaw. Huwag mong mamaliitin ang maliit na galaw. Minsan, ang buhay hindi bumabalik sa isang malaking revelasyon. Parang Yes. malaking, hindi po. Minsan, bumabalik ito sa isang simpleng babangon ako, lalabas Yes. ako, maliligo ako, hingi ako ng tulong, mananalangin ako. Pag ginawa mo yan, magbabago ko. Yes. At tandaan mo ang season na ito might feel repetitive, parang kulay gray and heavy, but repetition is not the same as meaningless. Confusion is not the same
as uselessness. Emptiness is not the same as the end. And maybe that one step can begin today or tomorrow morning. Or maybe with God's grace, it can begin today. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan sa araw na ito. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. At ng mga mahal nyo sa buhay. Nalangin tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala nyo sa amin na maraming pong tao ngayon at feeling nila paikot-ikot ang buhay nila. Parang eto na naman, ulit-ulit. Lord, dalangin ko po, tulungan niyo po sila. Papayan niyo po sila, kaugnayin niyo po sila, ilapit niyo po sila sa mga taong pwede nilang makausap para mabigyan na sila ng paliwanag sa kanilang pinagdadaanan. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulog sa inyo ng programa ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang iyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Greg Garcia. Ako lang po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang